Ako si Fred, tubong Antipolo Rizal. Gusto kong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking kaibigan na si Pocholo noong kabataan niya bago siya naulila sa kanyang pamilya. Nasa edad na 8 taong gulang pa lamang si Pocholo noon. Dekada 80. Eksaktong 8:00 ng gabi nang lumabas ang mga magulang ni Pocholo para magtungo sa isang pagpupulong sa kanilang trabaho. Nabanggit na mag-asawa kay Pocholo na huwag siyang lalabas ng bahay at kinakailangan niyang alagaan ang kanyang bunsong kapatid na si Biboy. Agad namang sinunod ni Pocholo ang tagubilin ng mga magulang. Habang pinapanood niya ang kanyang mga magulang na paalis na noon sa kanilang bahay, napanatag naman ang kalooban niya dahil mas mature na siyang mag-isip at nasanay na rin siya maging responsableng panganay na kapatid. Naganda siya ng gatas at tinapay para sa bunsong kapatid bago niya papuntahin sa silid tulugan. Makalipas ang ilang sandali, nakatulog na rin ang mahimbing si Biboy kung kaya't nagtungo na si Pocholo sa kanyang silid tulugan at nagpalit ng pajama. Sumilip siya sa bintana at napansin niya na napakadilim sa labas ng bahay habang umiihip ang malakas na hangin. Hindi nagtagal ay may natanaw siya sa hindi kalayuan na lubos niyang ikinabahala. Sa kabilang dako kasi ng kalsada ay nakatayo ang isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na kapote. Nananatili siyang nakatayo sa daanon. Bagamat hindi nakikita ni Pocholo ang mga mata ng matandang lalaki, nararamdaman niyang nakatingin ito ng direkta sa kanyang kinatatayuan. Hinila niya ang kortina at pilit na inalis sa isipan ang nakita. Nahiga siya sa kama. Binuksan niya yung radyo. Inilipat niya sa iba't ibang istasyon. Doon niya nalaman na may paparating na bagyo kung kaya't ilang araw na rin na umuulan at masama ang panahon. Inilipat niya muli ang istasyon nang bigla siyang matigilan sa pakikinig sa isang dokumentaryo na tumutukoy sa isang mamamatay tao na pumapatay tuwing sumasapit ang hating gabi. Marami umanong bangkay ang natatagpuan sa mga liblib na lugar, nawakwak ang tiyan at nawawala ang mga laman loob. Tsorya o haka-haka ng ilang mga tao ay isang aswang ang may kagagawan ng krimen. Pero walang makakapagpatunay ng ganong espekulasyon. Dahil hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin nauhuli ang kriminal. Kung kaya't pinag-iingat ng mga otoridad ang mga tao sa paglabas ng bahay, gayon din sa pagpapatuloy ng mga estranghero at estrangherang bisita sa loob ng pamamahay. Matapos mapakinggan niyo ni Pocholo, ay umakyat ang kilabot sa kanyang buong katawan. Inilipat niya ang istasyon at nakinig na lamang siya ng musika para mapawi ang kanyang mga takot at kaba. Hindi nagtagal at medyo bumigat na rin ang talukap ng kanyang mga mata na naging daan para mabilis siyang antukin. Nag-uumpisa na noon ang hating gabi nang magising si Pocholo. Napansin niyang nakabukas pa rin ang radyo noon. Napakalakas ng volume kung kaya't bumangon ito at pinatay yon. Naglakad siya patungo sa may bintana at nagawa niyang sumilip. Malakas pa rin ang ihip ng hangin na umaalog-alog sa mga punong kahoy habang dumadagundong ang malalakas na kulog at kidlat. Kasabay ang malalakas na buhos ng ulan mula sa kalangitan. Napagtanto niya na wala na sa may kalsada ang presensya ng matandang lalaking nakasuot ng itim na kapote. Tinatanong niya ang sarili kung bakit hindi pa rin umuwi ang kanilang mga magulang noon. Marami pang gumugulo sa isip niya nang biglang mapukaw ang kanyang atensyon sa ingay ng tila may nagbubukas ng pintuan. Pinakinggan niyang mabuti ang mga sumunod na mumunting ingay noon. Naisip ni Pocholo na baka imahinasyon lamang ang kanyang narinig, subalit patuloy na lumalagitik ang bisagra ng pinto. Kinakabahan siya
Kumakabog ang dibdib niya habang seryosong pinapakinggan ang ingay pero bigla na lamang ding nawala ang mga kaluskusan at nanumbalik sa katahimikan ang buong kabahayan. Nung makatiyak siyang walang anumang ingay na maririnig ay nagawa niyang magtungo sa silid-tulugan ni Biboy. Pero nanumbalik na naman ang mga takot sa kanyang kalooban at namilog ang mga mata niya habang binubuksan ang seradora ng pinto. Nang mabuksan na niya ang pinto, ay naisipan niyang buksan ang ilaw. Ganoon na lamang ang ikinagulat niya. Isang bagay na ayaw niyang makita. Isang masamang panaginip na gusto niyang matakasan. Kitang-kita niya ang kanyang bunsong kapatid na wala ng buhay na nakahiga sa kama. Dilat na dilat ang mga mata habang nakalawit ang dila mula sa bibig. Butas ang tiyan. Nakalabas ang bituka habang naliligo sa sariling dugo. Mukhang may kung sinong pumasok at nagwakwak sa tiyan nito. Nanindig ang balahibo ni Pocholo. Hindi siya makahinga ng maayos nun. Bumagtas ang mga luha sa kanyang mga mata patungo sa pisngi habang bumababa siya ng hagdanan. Hindi niya alam kung saan hihingi ng tulong nun. Napaisip si Pocholo kung baka nakabukas ang front door. Maingat siyang lumabas ng bahay at sa kadiliman ay lumabas ang butil-butil na malalamig na pawis sa kanyang noo. Nanginginig ang mga tuhod niya. Pinunasan niya ang luha sa kanyang mga mata. Naglakad siya ng marahan nang masaksihan ang mas nakakapangilabot na nangyari sa buhay niya. Nakahinto ang sasakyan ng kanyang mga magulang. Bukas ang pinto, pero walang tao. Nakaramdam si Pocholo ng kakaibang paghalukay sa kanyang tiyan. Ginusto na niyang tumakbo ng magtago pero may napansin siya sa bakuran ng kanilang bahay. May nakasabit mula sa may puno ng mangga. 2 mahahabang panali na nakabigkis sa sanga ng punong kahoy. May 2 bultong nakasabit doon. Isang babae at isang lalaki. May sariwang sugat sa mga dibdib. Tumutulo ang masaganang dugo sa lupa. Habang nakalawit ang mga bituka at nakalitaw ang mga hubad na katawan. Napaluhod sa lupa si Pocholo sa kawalan ng pag-asa niyon. Hindi niya kaagad napansin ang isang figura sa kanyang likuran. Paglingon niya ay napasigaw siya sa sobrang takot at gulat. Nakatayo sa likuran niya ang matandang lalaki na nanlilisik ang mga mata. Mahaba ang mapulang dila na napupuno ng malalapot na laway. Habang nagtatangis ang matutulis na pangil at kuko, may mahabang mabubuhok na balat. Kamuntik na siyang makalmot nito pero mabilis naman siyang nakailag nun. Hindi niya malaman kung saan siya dapat magtago dahil hindi niya malaman kung anong gagawin habang pinagmamasdan ang anyo ng matandang lalaki. Naabutan siya nito. Hinawakan siya ng pagkahigpit-higpit sa leeg bago itinaas. Nahihilo at nahihirapan na noong makahinga si Pocholo. Iniisip niyang katapusan na rin ang buhay niya pero bigla siyang binitawan ng matandang lalaki kung kaya't napabagsak ito sa lupa. Umubo siya ng makailang beses at hinimas-himas ang kanyang leeg nun. Nakabawi siya kaagad nang mapansin na gusto na naman siyang dakmain ng matandang lalaki. Umilag siya, gumapang sa lupa pero nahawakan siya nito sa damit. Pero nakadakot siya ng lupa at inihagis sa matanda kung kaya't nabitiwan na naman siya nito. Habang pinapagpag ang lupa na sumaboy sa mga mata. Kumaripas ng takbo si Pocholo kahit nanghihina ang kanyang mga tuhod.
Lumingali-nga siya sa paligid para makahanap ng anumang sandata na pwede niyang maipanlaban nun sa matandang lalaki. Kinakabahan siya at habol hiningang naghahanap ng anumang bagay hanggang sa makasabat siya ng isang matulis na sibat. Pambakod yun sa kanilang bakuran. Saktong nakalagak yun sa lupa kaya dali-dali niyang kinuha. Bago pa man siya muling makuha ng matandang lalaki ay nadampot na niya ang mahabang sibat na yon. Paglingon niya sa matanda ay buong lakas niyang inihampas yon sa kamay nito bago pa siya mahablot at naitarak niya ang dulo ng sibat sa mismong kaliwang mata nito. Umangil ng umangil ang matandang lalaki. Saglit na napaatras habang pinipilit na bunutin ang sibat na nakatusok sa kanyang mata. Sumirit ang dugo bago pa nabunot ang sibat na yon. Hindi na nito nagawang saktan si Pocholo. Dahil sa kasunod nitong ginawa ay nagpalit anyo ito bilang isang malaking ibon na pumapagaspas at walang ano-ano'y biglang lumipad sa kalangitan. Naiwan si Pocholo na gulat at hinihingal na nakatanaw sa kaitaasan. Hindi nagtagal at bumalik siya sa loob ng kanyang bahay. Pilit niyang kinontak ang kanyang tiya Delia sa telepono. Nabanggit niya ang buong pangyayari nun. Dumating ang otoridad. Pinatuloy sila sa loob ng bahay ni Pocholo at sumambulat sa mga pulis ang bahay ng kanyang pamilya. Kasama ng mga pulis ang mag-asawang Delia at Joaquin na kamag-anak ng pamilya ni Pocholo. Isinalaysay ni Pocholo ang buong pangyayari pero hindi siya mapaniwalaan ng mga pulis noon. Ipinagpaubaya na lamang nila ang kustodiya nito sa mga kamag-anak para matiyak ang kanyang kaligtasan. Matapos ang naganap na trahedya sa kanilang pamilya. Kinupko pati tinuring naman na parang tunay na anak na mag-asawa si Pocholo kahit na meron na silang 2 anak. Sa tagal ng paninirahan niya sa bahay ng kanyang tiya Delia, ay nalaman niyang manggagamot ang asawa nito at tinuruan siya nito ng mga pangontra sa aswang na pwede niyang magamit kung sakali na makaengkwentro na muli siya nito. Nasa puso't isipan pa rin ni Pocholo ang trahedyang sinapit ng kanyang pamilya at ganoon na lang ang pagnanais niyang mapatay ang matandang lalaking pumatay sa pamilya nito. Iginugol niya ang kanyang sarili sa matagal na pag-aaral ng mga lihim na karunungan. Gayon din sa pakikipagkumbate sa tulong ng kanyang tiyuhin. Nung sumapit na siya sa 20 taong gulang, muling nanumbalik ang mga katatakutan nung kabataan niya. Bumalik ang bangungot ng kanyang kahapon na magdadala sa kanya para matagpuan ang matandang lalaking kanyang matagal nang hinahanap. Isang gabi, nakarinig si Pocholo ng malakas na kalabog at kaluskos sa kabilang bahay malapit sa kanilang tirahan. Hindi pang karaniwan ng ganong ingay at nakakatiyak siyang katulad yun ng mga kaluskos na narinig niya bago mapatay ang kanyang bunsong kapatid na si Biboy. Dahil sa matinding kurisidad ay kinuha niya ang kaluban ng itak ng tiyuhin niya. Gayon din ang buntot pagi at mabilis na lumabas ng bahay. Pinigilan naman siya ng kanyang mga tiyo at tiyahin pero nagmatapang siya at hindi siya nagpapapigil nun. Pagkalabas niya ng bahay, natanaw niya sa kabilang bakuran ang isang malaking ibon na nag-anyong isang matandang lalaki. Kasalukuyan noong umuulan at mukhang nagngingit-ngit sa kalangitan ng kulog at kidlat. Sumugod si Pocholo at nagsisisigaw sa bahaging bakuran para hamunin ang naturang matandang lalaki. Nakita naman siya nito at napangiwi nang muling magtama ang kanilang mga paningin. Saglit na tumila ang ulan. Lumundag palabas ng bakuran ang matandang lalaki, habang si Pocholo naman ay may hawak na itak at buntot pagi. Umatake ang matandang lalaki at napunit niya ang damit ni Pocholo. Nanggigigil siyang makalmot ang balat nito. Pero mabilis sa pagdepensa si Pocholo.
Inihampas niya ang buntot pagi sa balikat at braso ng matandang lalaki at bahagya iyong umusok. Umangil ito ng pagkalakas-lakas bago muling umatake pero kahit anong gawin niya ay siyang pag-ilag naman ni Pocholo noon. Niliksihan ng matandang lalaki ang kanyang bilis pero hindi siya nakatakas sa pamamaraan ng pakikipagkumbate ni Pocholo. Sinigundahan siya nito at sinaksak sa tigiliran. Gayon din sa braso. Pagkatapos ay sinuntok sa mukha at sinipa, bago tumalsik sa katawan ng punong kahoy. Halos manghina ang nilalang sa malakas na buwelo. Nang akmang pasugod na si Pocholo, bigla na lamang itong nagmakaawa para mailigtas ang kanyang buhay. Pero bumalik ang masasakit na alaala sa diwa ni Pocholo noon. Kahit kahabag-habag ang sinapit ng matandang lalaki na yon, ay hindi pa rin ito mababayaran ang kasalanang nagawa sa kanyang pamilya. Halos madurog ang puso at masiraan ng ulo si Pocholo sa maraming taon na tiniis niya ang matinding kalungkutan sa pangungulila sa kanyang pamilya noon. Hindi niya sukat akalaing isang aswang lamang pala ang kukuha sa mga buhay nila. Hindi na nagawang maawa ni Pocholo sa matandang lalaki. Hinawakan niyang mabuti ang itak. Mabilis niyang pinugot ang ulo nito. Napasigaw siya sa sobrang galit habang tumutulo na naman ang mga luha sa kanyang mga mata. Sa wakas, nawala na rin ang mabigat sa kanyang dibdib. Nakawala na siya sa matinding pangungulila at pagdadalamhati. Nakalabas na siya sa matinding kirot ng nakaraan. Samantala, lumabas naman ng bahay ang mag-asawang Delia at Joaquin. Natagpuan nila si Pocholo na may bitbit na pugot na ulo nun. Ipinakita nito ang ulo ng matandang lalaki at nabanggit na yun na mismo ang nilalang na pumatay sa kanyang buong pamilya. Hindi naman nakapagsalita ang mag-asawa. Namilog ang mga mata nila habang pinagmamasdan ng pugot na ulong yon. Pagkatapos ng mga pangyayari, ay sinunog ni Pocholo ang bangkay ng nilalang, gayon din ang pugot na ulo. At ng mga sumunod na araw, ay hindi na muling gumambala pa sa mga residente ang gumagalang aswang tuwing sumasapit ang hating gabi. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang akong Ivan na tubong Ilocos Norte. Nasa 33 taong gulang na ako sa kasalukuyan. Araw noon ng Biyernes, napakaraming kumakain sa paborito kong karinderya. Halos wala akong maupuan. Doon din kasi kumakain ng mga estudyante dahil malapit sa paaralan at talaga namang subok at malinamnam ang pagkain kahit dinarayo ng karamihan. May nakita akong bakanting upuan katabi ng isang lalaki na mukha pa namang binata. Wala naman akong ibang pagpipilian na talagang puno ng tao sa paligid at doon lamang may bakanting upuan nun. Umupo ako sa katabi niya at nagmamadali akong kumain dahil baka masita ako ng iba pang customer na walang maupuan. Hindi na ako nagpatagal-tagal at hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Sunod-sunod ang pagsubo at mag-uya ako. Halos hindi ko na nga malasahan ang in-order kong dinuguan sa bilis kong pagkain nun. Naisip ko na kontento na ako makaraos at matugunan ng gutom ko ng mga oras na ito. Makalipas ang ilang minuto, naubos na ang pagkain ko. Napadighala ako. Kumuha ako ng isang basong tubig sa container saka ko uminom. Napatingin ako sa katabi ko at bigla akong pinagpawisan ng malamig nun. Dahil sa pagkagulat at takot. Namumula ang mga mata niya pero wala siyang sore eyes.
Yun bang parang nanlilisik at masama kung makatingin. Pagkatapos ay padila-dila pa ito na parang gusto akong kainin nun. Kung hindi ako nagkakamali, ay mailalarawan ko siya bilang parang adik o nababaliw. Napatayo ako sa sobrang gulat. Tinapik ako sa balikat ng isang customer na may dalang plato ng kanin at ulam. Saglit akong napangiti at naibsa ng takot ko nun. Kahit paano ay nakahinga ako ng maluwag. Naisipan ko siyang alukin na maupo sa pwesto ko. Natuwa naman siya at nagpasalamat sa kabutihang loob ko nun. Tumayo ako pagkatapos ay walang lingon-lingon na umalis sa may karinderya. Kahit paborito ko pa yung kainan, hindi na ako umulit na kumain doon sa takot na baka makita ko na naman ang lalaking animoy hindi pangkaraniwan. Meron pang karanasan ako na usap-usapan sa aming bayan na merong aswang na sumisimba tuwing araw ng pangilin. Hindi naman nakakapagtaka na sumisimba talagang ibang aswang dahil ang iba sa kanila, Katoliko. Ang naiiba lamang umano sa naturang nilalang ay hindi ito tumitingin sa pagkokonsagra ng pari. Marahil ay dahil yon ang pinakamahalagang bahagi ng seremonya ng misa at yun ang oras kung saan ipinapakita ang dugo at laman ng Panginoon bilang morpo sa kalis at ostya. Sinubukan kong alamin sa sarili ko kung talagang may katotohanan ng mga sinasabi ng ilang residente sa amin. Hindi naman umano nananakit ang naturang nilalang. Sa totoo ay namumuhay ito ng tahimik at ordinaryo kasama ang pamilya niya at may malaki silang bigasan na tindahan na pangkabuhayan. Kaya naman para na rin silang ordinaryong taong katulad namin. Araw ng linggo, taimtim akong nagdarasal at pinapakinggan ang homelya ng pari. Kasalukuyan akong nakaupo malapit sa katapat ko ang naturang si Aling Nenita. Nakasuot ito ng maputing blusa na palagi niyang isinusuot sa tuwing nagsisimba siya. Wala pa naman akong nakikitang kakaiba sa kanya. Palingalinga ako sa direksyon niya ng mga oras na yon. Hanggang sa sumapit ang pagkokonsagra ng pari, kung saan itinaas niya ang kalis na may sagradong alak. Tumunog ang bell habang nakataas ang kalis nun. Lumuhod kaming lahat. Pasimple akong sumulyap kay Aling Ninita at napansin ko na nakayukod ang kanyang ulo. Bumubulong siya ng kakaibang lengguwahe at sa isang banda ay napansin ko na biglang nanlisik ang kanyang mga mata habang pabilis ng pabilis ang pag-usal niya ng kanyang dasal. Kahit na kinakabahan, ay patuloy pa rin akong nakatingin sa kanya. Nagpatuloy ang pare sa seremonya ng misa at sa mga oras na yon ay isinagawa naman niya ang paghahati-hati ng ostya bilang tinapay na ibinahagi sa mga alagad ng Panginoon. Itinaas niya ang ostya at sa muli kong pagsulyap kay Aling Ninita, kamuntik na akong himatayin sa sobrang takot nun. Bukod sa nanlilisik at namumula na ang kanyang mga mata, bigla na lamang tumulis ang kanyang mga ipin. Nakalabas ito na parang hindi niya kayang itikom ang kanyang bibig. Bahagya pa rin siyang nakayukod, pero kita ko ang kalahati ng kanyang muka. Patuloy pa rin siyang nagdadasal. Marahil ay pinaglalabanan niya ang kapangyarihan ng pagiging aswang para hindi tuluyang kumawala sa kanyang katawan habang nagmimisa ang pari nun. Tumunog na muli ang bell at pagkatapos ay tumayo na kami. Pagkakita ko kay Aling Ninita ay nanubalik ang kanyang anyo bilang simpleng mananampalataya ng simbahan. Nawala ang matutulis niyang mga pangil at pumalik sa dati ang kanina ay mapupula at nanlilisik na mga mata.
Hindi ko alam kung anong klaseng orasyon ang sinambit niya para hindi maging aswang sa seremonya ng konsagra. Dumako ang misa sa pagtanggap ng komunyon. Bumuo ng 2 pila ang mga tao. Nagtungo ako sa pila at nilagpasan ko si Aling Ninita. Nanatili naman siyang naroroon sa kanyang kinauupuan na walang kaimik-imik. Tinanggap ko ang katawan ni Kristo at pagkatapos ay bumalik ako sa aking upuan para manalangin. Pasulyap-sulyap ko pa rin na panakaw na tinitingnan si Aling Ninita. Pero ganun pa rin ang kanyang ginagawa na katulad ng ibang mga mananampalataya. Sa katapos-tapusan ng misa, nagsipaglabasan na ang mga tao sa loob ng simbahan. Nagmano naman ako sa pari bago ko nakita ang kaibigan kong si Miguel. Nagkasabay pa kami sa paglalakad sa patio ng simbahan. Naitanong ko sa kanya kung may nalalaman siya tungkol kay Aling Ninita. Miguel, may alam ka ba tungkol kay Aling Ninita? Usap-usapan dito sa bayan na isa siyang aswang eh. Naniniwala ka ba? Tanong ko sa mahinang boses nun. Palingalinga ako sa paligid at tiniyak ko na wala na si Aling Ninita. Sumang-ayon naman sa akin si Miguel. Oo, naniniwala ako. Sa totoo lang, nasaksihan ko na rin kung paano siya magbagong anyo habang nasa loob ng simbahan. Nakita ko na rin siyang natakam at nanlisik ang mga mata nung makita niyang buntis ang kapatid kong si Ate Laura. Naku, anong gagawin mo? Papatayin mo ba siya kung sakaling saktan niya yung kapatid mo at kunin yung sanggol sa sinapupunan niya? Umiling-iling si Miguel. Hindi umano mangyayari yon. Dahil takot ang aswang sa taong may kaalaman na isa siyang aswang. Ayaw ng aswang na nalalantad ang kanyang buong pagkatao nun. At isa pa, kapag sinaktan niya ang ate ni Miguel ay walang ibang mapaghihinalaan dito sa bayan, kung hindi siya at ang kanyang pamilya. Napaisip ako sa mga sinabi ni Miguel at muli akong nagtanong sa kanya na posible palang mahawaan niya ng pagiging aswang ang pamilya niya. Umiling na naman si Miguel bago siya tumugon sa akin nun. Nagkakamali umano ako. Ang pagiging aswang niya ay hindi nakakahawa. Bagkos ay isinasalin niya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng laway o batong itim sa kanyang kamag-anak, kaibigan, o sa tao niyang gustong pasahan bilang aswang. Tinapik niya ako sa balikat nun. Huwag umano ako mag-alala. Sa palagay niya ay hindi kayang pumatay ni Aling Ninita ng mga residente doon dahil kilala ng karamihan ng pamilya nito. Posibleng sa ibang lugar ito kumukuha ng makakaing laman loob. Hindi lang sigurado kung hayop lang ba talaga. Palasimba ito at alam niya ang mga aral ng Kristiyano. Kaya posibleng hindi siya tumutulad sa mga ginagawa ng ibang nilalang na kumikitil ng buhay ng tao para matugunan ng gutom. Tinanong ko pa sa kanya na napansin ko na hindi nagkokomunyon si Aling Ninita. Napaisip si Miguel pero binigyan naman niya ako ng malinaw na paliwanag. Ayon sa kanya ay katawan at dugo umano ni Kristo ang ostya. Ipinagbabawal na tumanggap ng komunyon ng taong hindi nagkukumpisal dahil nadadagdagan lamang ang kasalanan niya kung tatanggap pa siya ng ostyang yon. Posibleng ayaw ni Aling Sonia na tumanggap ng katawan at dugo ni Kristo dahil nga isa siyang aswang. Sa puntong yon kahit papano'y naliwanagan ako sa mga bagay-bagay na hindi malinaw sa akin ukol sa tunay na pagkatao ng isang aswang. Marami talaga silang kayang gawin na lagpas sa kaalaman ng inosenteng pag-iisip ng ibang tao. Natutuwa naman ako na kahit isang aswang si Aling Ninita ay nagagawa niyang makisalamuha
at makipagkaibigan sa mga tao sa kabila ng nalalaman ng mga tao ang kadilimang bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Sa pagkakaalam ko ay wala naman siyang nasaktan o nadihadong mga kapitbahay at namumuhay din naman siya tulad ng ibang tao. Tumagal pa ang 1 linggo. May nabalitaan akong kwento sa aking ilang kapitbahay. Hindi umano ay may inaswang na buntis sa kalapitan sa amin. At ayon sa kanilang pagsasalaysay, umaaligid ang nilalang sa buong kabahayan. Naisipan din itong tumalon sa may gawing bubungan. Inilabas ang mahabang dila para makuha ang sanggol sa sinapupunan ng buntis na yon. Pero sa kamalasan nito ay biglang umakyat sa may bubungan ang mister na may dalang matulis na kawayan. Nakipagbuno ito sa nilalang at bigla niya itong nasaksak sa lalamunan. Sumirit ang dugo at hindi na nagawang bunutin ng nilalang ang malalim na pagkakasaksak ng dulo ng kawayan na yon. Hanggang sa nawalan ito ng balanse at nahulog sa may bubungan. Nagsipaglabasan ng mga kapitbahay sa kanilang tahanan para alamin ang naganap na kaguluhan. At laking gulat nila nang matagpuan na patakas na ang nilalang. Sa awa ng Panginoon ay nakapanganak ng maayos ang buntis. Hindi na rin dinalaw ng nilalang ang naturang mag-asawa. Marahil inatakot na rin ng nilalang na magtangkang pumatay at manindak sa mga tao. Dahil alam nilang kayang-kaya silang saktan ng mga tao para iligtas sa sariling mga buhay, lalo na ang buhay ng kanilang mga mahal. Sa tinagal-tagal na pamumuhay ko doon, wala na rin akong nabalitaang napatay ng aswang sa mga kamag-anak ko. At wala na rin akong nakitang nilalang pagkatapos kong masaksiyan ang kamuntik ng pagbabagong anyo ni Aling Ninita habang nagsasagawa ng konsagra ang pari sa simbahan.